Magandang gabi, magandang araw sa inyo mga kapatid. Tayo po ay magsisimula sa ating panibagong devotion, sa ating midweek devotional series. Ang ating midweek devotional series ngayon ay magmumula sa 1 Chronicles chapter 11 verses 1 to 3. Ang title na ito ay The Promise of the Better David. So bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Manalangin tayo. Sa aming dakilang Diyos, Panginoon, kami muli lumalapit sa iyo sa aming pag-aaral na ito. Gabayan mo kami ayon sa iyong mabuting kalooban na matuto kami at malaman namin yung nais mong sabihin sa iyong salita. Mangusap ka sa pamamagitan ng iyong salita at narito kami upang mag-aral ng mabuti ayon pa rin sa kabutihan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatuloy namin, sa pakikinig, sa pag-aaral namin, sa kabutihan mo sa amin, sa kahabagan mo sa amin. Patuloy, Panginoon, makita namin na ang pinakamahusay na David ay ikaw. Ito ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So let us read 1 Chronicles chapter 11 verses 1 to 3. Babasahin ko ito sa wikang Ingles sa ESV version. So let us read. Then all Israel gathered together to David at Hebron and said, Behold, we are your bone and flesh. In times past, even when Saul was king, it was you who led out and brought in Israel, and the Lord your God said to you, You shall be shepherd of my people Israel, and you shall be prince over my people Israel. So all the elders of Israel came to the king at Hebron, and David made a covenant with them at Hebron before the Lord. And they anointed David king over Israel, according to the word of the Lord by Samuel. Salamat sa pagbasa ng mabuting salita ng Diyos. Nakikita po natin dito mga kapatid na binasa natin ay patungkol kay Haring David. At ito ay sa kanyang pagtatalaga bilang hari. Bago tayo tumungo sa pagtatalaga niya at sa aral dito, makikita natin ang pinagmulan or short history ni David ay nagmula siya bilang isang anak ng pastol. Siya ay nagsimula sa pinakamababang antas sa lipunan. Hindi siya pinanganak sa nobility or sa yaman, hindi siya pinanganak sa luho o karangalan. Sila ay nagsimula lamang sa simple at payak na pamilya. Pero pinakita dito sa 1 Chronicles chapter 11 verses 1 to 3 na hindi imposible sa Diyos ang gumamit ng kahit sino para manguna at mamuno sa kanyang tao na Israel. At ito ay sa panahon ng Old Testament. Yan, titingnan natin dito na, oo, si Haring David ay namuhay pinanganak na simple, na mahirap, pero namatay bilang isang hari na tanyag na nanguna sa bansang Israel. Pero makikita din natin dito ang mas mainam na aral. Ikumpara natin itong si David sa mas mainam na David. Let us compare this David to the better David. Ano bang pinapatungkulan ko dito? Titingnan natin yung ating tagapagligtas na si Jesus. Makikita natin na ito si Haring David, simula sa pinakamababa sa lipunan o umakyat sa pinakamataas sa pagiging hari. Pero kung ikukumpara natin dito kay Kristo na pinanganak sa pasabsaban na mahirap din, pero makikita natin yung kanyang pag-angat ay hindi sa makamundong pamamaraan, kundi nanatili pa rin siya sa pinakamababang kaanyuan niya. Namumuhay siyang mahirap, namatay pa rin siyang mahirap. Makikita natin ang comparison dito na yung mga pagdurusang naranasan ni Kristo ay iba sa mga pagdurusang naranasan ni David. Ang pagkapanalo ni David ay hanggang dito lang sa lupa at nawala. Kung kukumpara natin sa Israel noon at sa Israel ngayon, ibang-iba. Pero hindi yun yung punto natin. Makikita natin punto dito na itong si Kristo na namatay na mahirap, nabuhay at namatay na mahirap, ang tagumpay niya ay higit sa lahat sa mundong ito. Katagumpayan ay spiritual. Katagumpayan sa kamatayan, katagumpayan sa kasalanan. Ang kaibahan na ito ay pagpapakita na kahit si Haring David ay tinaguriang a man after God's own heart, pero pa rin siya matinding pagkakasala na nagawa laban sa Diyos. Naranasan niya ang luho at katanyagan bilang isang hari dito sa lupa, yaman, kapangyarihan at maraming asawa. Pero kumpara kay Kristo, hindi niya naranasan lahat ng ito. Tanging sa Israel lamang ang sakop ng paghahari ni David. Pero kumpara sa ating tagapagligtas na si Kristo, ang kanyang kaharian, kanyang pinagkasakupan, buong kalikasan, buong creation, buong nakikita natin. Ang comparison kay Kristo ay ganito. Haring David, imperfecto. Kristo, perfecto. Nagkakasala ng malala, hindi nagkakasala ng malala. Nakaranas ng mga tinding luho, kapangyarihan at maraming asawa, hindi niya naranasan lahat, hindi niya nakamtan lahat ng ito. Ang kaharian ni Kristo ay tatandaan natin ay hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng mga bansa. Kaya ngayon kapatid, yun mga minamahal,
Panawagan ito sa iyo. Magpasakop ka sa paghahari ng mas mabuting David. Mamuhay ka na may katapatan sa kagustuhan ng ating perpektong hari at sa kanyang mga sakripisyo. Ang hari natin ang tagapanguna. Habang tayo ay makasalanan, namatay si Kristo para sa atin. Sa atin bilang mga Kristiyano, siya ay nagtagumpay na sa laban. Ang panawagan sa atin, makiisa sa panalo ng ating hari. Tumingin sa ating hari ng may pag-asa at pagkatiwalaan si Hesus Kristo, ang ating haring matuwid. Dito nagtatapos, mga kapatid, ang ating pag-aaral sa 1 Chronicles chapter 11, verses 1 to 3. A comparison and the promise of the better David. We see here the lowly David. The David that in human form, yes, pleased God, was a man after God's own heart, but was not the promised Savior. And here we see our promised Savior, who lived a lowly life, who did not experience any extravagance for our sake, for our salvation, for our sins. So let us pray. Sa aming dakilang Diyos, Panginoon, ipapasalamat kami sa pag-aaral namin ng iyong salita, sa pakikinig sa mabuti mong salita. Ipapasalamat kami, Panginoon, that we have a King that's above everything that we know, that is above everything that we see, that is perfect and most holy, who lived a humble life, who lived a simple life, who suffered for us, who suffered for our sins. For your glory, Lord God, you did all these things, and we pray to you, Lord. May we be one in your glory. May we partake of your victory. You are victorious over sin. You are our King. And may this always be a battle cry. May this be always a rallying cry. To you, O Lord, we give our praise, we give our thanks. To you, O Lord, we submit our lives. May we live our lives as a perfect, pleasing will to you. We thank you, Lord God. We thank you to our perfect King and our perfect Savior, Jesus Christ. Amen.